Narito ang isang maliit na hostel malapit sa Sand Station sa Barcelona, Espanya. Sa labas ng bintana, tanaw ang dagat Mediteraneo na kasine asul ng kalangitan, at naroon ang isang dalagang kasing laya nito. Siya si Marta, 25 taong gulang. Bagamat minana niya ang maliit na hostel na pinamamahalaan ng kanyang mga magulang, ang puso niya ay laging naglalakbay. Marami na siyang napuntahang bansa, ngunit ni minsan ay wala pang nakakakuha ng kanyang puso hanggang sa naglakbay siya patungong Granada. Sa isang sleeper cabin ng panggabing tren, nakilala niya ang isang lalaking taga-Silangang Asya. Ito ang unang beses na nangyari sa akin ito, bulong niya sa sarili. Matapos ang 5 oras na pag-uusap, hindi na malaya ni Marta na nahalikan na niya ang lalaki. Nagulat man sa simula, tinugon din ng lalaki ang halik, at di nagtagal, ang dalawa'y nagbahagi ng isang mainit na halik. Ang tadhana na nagsimula sa loob ng tren ang siyang nagtulak sa kanya na iwan ang lahat ng kanyang nakasanayan at sumakay sa isang eroplano patungong Pilipinas. Isang taon ang lumipas, nakahinga ng maluwag ang mga magulang ni Marta nang makita nilang masayang nakangiti ang kanilang anak sa isang malayong lupain. Ano kaya ang mga nangyari sa kanilang dalawa? Ang kuwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang higaan sa tren, ngayon ay sabay-sabay nating pakinggan. Ang inyong subscription, likes, notification settings, at membership subscription ay malaking tulong para sa akin. Ang pangalan ko ay Marta. Ipinanganak at lumaki ako sa Barcelona, Espanya, at ngayon ay 25 taong gulang na ako. Pinamamahalaan ko ang isang maliit na hostel malapit sa Sand Station na pag-aari ng aking mga magulang. 3 taon na ang nakalipas mula nang ipamana ito sa akin at sabay naming pinapatakbo. Kung babalikan ko ang aking pagkabata, palagi akong nakaupo sa lobby ng hostel. Tuwang-tuwa akong pagmasdan ang mga manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo na pumapasok dala ang kanilang mga backpack. Mga estudyante mula sa Germany, mga backpacker mula sa Australia, hanggang sa mga bagong kasal mula sa Japan. Ibinabahagi nila sa akin ang kanilang mga kuwento sa paglalakbay. Mga kuwento tungkol sa Eiffel Tower sa Paris, sa Colosseum sa Roma, at sa Big Ben sa London. Habang pinapakinggan ko ang kanilang mga kwento, ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, tulad nila, lilibutin ko rin ang mundo. Ngumingiti ang aking mga magulang kapag nakikita nila ako. Marta, kapag lumaki ka, siguradong magiging isa kang magaling na manlalakbay. Opo, pupuntahan ko ang lahat ng bansa sa mundo. Talagang naniwala ako roon. At para matupad ang pangarap na iyon, nag-aral akong mabuti. Bukod sa Ingles, nag-aral din ako ng Pranses at Italyano. Nangolekta ako ng mga travel magazine at idinikit ang isang mapa ng mundo sa pader. Nilalagyan ng pin ang mga lugar na gusto kong puntahan. Pagkatapos kong magtapos ng high school, dinala ko ang aking backpack at nagsimula sa aking unang paglalakbay. Mula sa New York sa Amerika, nagpunta ako sa Toronto sa Canada, at pagkatapos ay bumalik sa kanlurang Amerika hanggang sa San Francisco. Ito ay isang 3 buwang paglalakbay. Pagka-uwi, nagtrabaho ako ng part-time sa loob ng 6 na buwan para makaipon ng pera. Gamit ang naipon kong pera, naglakbay naman ako sa 10 bansa sa Europa. Ang romansa ng Paris sa Pransya, ang kasaysayan ng Roma sa Italia, ang sining ng Berlin sa Alemanya, ang kalayaan ng Amsterdam sa Netherlands, ang kagandahan ng Brussels sa Belgium, ang kalinisan ng Zurich sa Switzerland, ang karangyaan ng Vienna sa Austria, ang malaparaisong tanawin ng Prague sa Czech Republic, ang katapatan ng Krakow sa Poland, at ang pang-akit ng Budapest sa Hungary. Sa loob ng 6 na buwan, marami akong nakita at naramdaman. Ngunit may kakaibang nangyayari habang ako ay naglalakbay. Marami akong nakilalang mga lalaki, pero ni minsan ay hindi tumibok ang puso ko para sa kanila. Ang lalaking Pranses na nakilala ko sa Paris ay romantiko, ngunit para sa akin ay sobra. Ang lalaking Italyano na nakilala ko ay puno ng pagnanasa, ngunit tila napakababaw. Ang lalaking Aleman na nakilala ko ay seryoso, ngunit walang kasigla-sigla. Wala akong naramdamang espesyal na emosyon para sa sinuman sa kanila. Ang mga kaibigan ko ay nagsimula nang magkaroon ng mga relasyon bago pa ako, at may ilan pa ngang nag-uusap na tungkol sa kasal.
Ang matalik kong kaibigan na si Carmen ay nagsabi sa akin, Marta, parang masyado kang mapili. Walang perpektong lalaki. Alam ko, pero paano kung hindi ko talaga maramdaman? Kung hindi mo maramdaman, kailangan mong pilitin. Ganoon naman talaga ang pag-ibig. Ngunit hindi ako sumang-ayon. Gusto kong makaramdam ng isang bagay na espesyal. Tulad ng nababasa ko sa mga nobela at napapanood sa mga pelikula, pinangarap ko ang isang makatadhanang pagtatagpo. Noong ako ay 22 taong gulang, tinawag ako ng aking mga magulang para kausapin. Marta, hindi ba't dapat mo nang isipin ang iyong kinabukasan? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Papa, tumatanda na kami. Balang araw, ikaw na ang magmamana ng hostel na ito. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang ideya. Ang pamamahala ng hostel ay nangangahulugang manatili sa isang lugar at hindi iyon ang buhay na gusto ko. Ngunit nang makita ko ang mga mukha ng aking mga magulang, hindi ko sila matanggihan. Sige po, pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Tuwing weekend, maglalakbay ako. Sa mga araw na iyon, kayo ang bahala sa hostel. Nagkatinginan ang aking mga magulang at pagkatapos ay tumango, sige, kaya naman namin iyon. At ganoon, nagsimula ang pamamahala ko sa hostel. Tuwing weekdays, tinatanggap ko ang mga bisita, nililinis ang mga kwarto, at inaasikaso ang mga booking. Kapag nag-check-in, nakikipag-usap ako sa mga bisita at nagre-rekomenda ng mga masasarap na kainan at lugar na pasyalan sa Barcelona. Noong una, hindi ako sanay, pero habang tumatagal, nasanay na rin ako. Minsan sa Nice o Cannes sa Timog Pransya, sa Lisbon o Porto sa Portugal, o kung minsan ay medyo malayo, tulad ng Marrakesh o Casablanca sa Morocco sa Hilagang Aprika. Maikli man ang mga paglalakbay, sa mga sandaling iyon ay ramdam na ramdam ko ang kalayaan. 3 taon ang lumipas. Ang hostel ay hindi na kasing unlad ng dati. Dumarami ang mga bagong hostel sa Barcelona at dahil luma na ang aming pasilidad, unti-unting nababawasan ang aming mga bisita. Nag-aalala ang aking mga magulang pero nakakaraos pa rin kami. Hindi naman kami tuluyang nalugi. Ang mga bansang napuntahan ko ay may markana, ang Amerika, Europa, at ilang bahagi ng Aprika, ngunit bigla kong napagtanto. Sa lahat ng paglalakbay ko sa iba't ibang panig ng mundo, ang sarili kong bansa, ang Espanya, ay hindi ko pa nalilibot ng maayos. Ipinanganak at lumaki ako sa Barcelona, ngunit hindi ko pa man lang napuntahan ang Madrid ng maayos. Hindi ko pa nakikita ang Granada, Seville, o Malaga sa Timog, ganoon din sa Bilbao o San Sebastian sa Hilaga. Tama, sa pagkakataong ito, lilibutin ko ang Espanya ng maayos, desidido kong sabi sa sarili. At sinabi ko ito sa aking mga magulang. Ma, pa, puwede ba akong kumuha ng 2 linggong bakasyon? 2 linggo? Masyadong mahaba iyon. Siya na po, may lugar akong gustong-gustong puntahan. Dahil sa aking pakiusap, pumayag din sila. Sige na nga, kaya naman naming asikasuhin ito sa loob ng 2 linggo. Kaya umalis ka na. Tuwang-tuwa ako at niyakap ko sila. Agad akong nagsimulang magplano ng aking biyahe. Inabot ako ng ilang araw sa pagpili ng ruta. Karaniwan, ang mga tao ay sumasakay sa mabilis na tren ng Renfe mula Madrid papuntang Barcelona at pagkatapos ay tumutuloy sa Pransya. Mabilis at maginhawa kasi, ngunit ibang ruta ang pinili ko. Mula sa Barcelona, sasakay ako sa isang regular na tren papuntang Granada sa Timog. Masyadong mabilis ang high-speed train. Ang tunay na paglalakbay ay dapat dahan-dahan. Sabi ko sa sarili habang naghahanap sa booking site at natagpuan ko ang isang sleeper cabin. Isang sleeper cabin sa panggabing tren, hindi ba't napakaromantiko? Walang pag-aalinlangan. Pinindot ko ang book button. Sa totoo lang, gusto kong mag-book ng isang pribadong kwarto. Ngunit nang makita ko ang presyo, nagulat ako. Halos doble ang presyo nito kumpara sa isang shared cabin para sa 2 tao. Nag-isip ako sandali, ngunit sa huli ay pinili ko na lang ang shared cabin. Kung susuwertehin, baka walang ibang sumakay. Ganoon ko na lang kinumbinsi ang aking sarili. O kaya, sana isang babaeng manlalakbay ang kasama ko. Dumating na ang araw ng aking pag-alis.
Tag-araw noon, maaga akong gumising at inihanda ang aking mga gamit. Isang malaking maleta, isang maliit na backpack. Yun lang. Palagi kong gusto ang maglakbay ng magaan. Mag-iingat ka, Marta. Niyakap ako ni Mama. Hinaplos naman ni Papa ang aking buhok. Magkita tayo pagkatapos ng 2 linggo. Kumaway ako at umalis sa hostel. 10 minutong lakad lang mula sa hostel ang Sand Station. Dala-dala ang aking mga gamit. Naglakad ako papunta sa istasyon. Pagdating ko sa istasyon, marami ng tao ang naghihintay ng tren. Mga turista, mga naglalakbay para sa trabaho, mga pamilya, tiningnan ko ang platform at nagtungo kung nasaan ang aking tren. Platform 9, papuntang Granada. Nakahinto na ang tren doon. Isang mahabang-mahaba na tren ang nasa platform. Tiningnan ko ang numero ng bagon kung saan naroon ang aking sleeper cabin at naglakad papunta roon. Pagsakay ko sa bagon, isang makitid na pasilyo ang sumalubong sa akin. Sa magkabilang gilid ng pasilyo ay may mga pinto at bawat pinto ay may numero. Naglakad ako habang hinahanap ang numero ng aking kwarto. Heto na! Binuksan ko ang pinto at pumasok. Isang maliit ngunit komportableng espasyo ang bumungad sa akin. May 2 kama, isa sa itaas at isa sa ibaba, at isang maliit na bintana. Mayroon ding isang maliit na lababo. Hindi naman masama. Inilagay ko ang aking maleta sa ilalim ng kama at umupo sa tabi ng bintana. Tanaw mula sa bintana ang platform at ang mga taong naglalakad ng mabilis. Kinuha ko ang aking telepono at nagpatugtog ng musika. Kanta ito ng paborito kong indie band. Sabi nila, aabuti ng 10 hanggang 12 oras ang biyahe. Sapat na panahon para magbasa ng libro, makinig sa musika, at pagmasdan ang tanawin sa labas. Masisiyahan ako sa oras na ito ng mag-isa. Bulong ko sa sarili, nasasabik sa ideya na magkakaroon ako ng oras para sa aking sarili. Ngunit 10 minuto, bago umalis ang tren, bumukas ang pinto. Nagulat ako at napaangat ang aking ulo. Isang lalaki ang nakatayo sa may pinto. Isang lalaking taga-Silangang Asya na mukhang nasa mid-20s. May dala siyang malaking backpack at bahagyang pinagpapawisan. Mukhang nagmamadali siya. Hello, bati niya sa Ingles. Huminga ako ng malalim. Sayang, dapat pala kumuha na lang ako ng pribadong kwarto. Ngunit sa labas, ngumiti ako at tinanggap ang kanyang pagbati. Hello. Ngumiti siya sa akin at inilagay ang kanyang backpack sa itaas na kama. Pagkatapos ay umupo siya sa puwesto sa tapat ng bintana. Ako si Luis, sabi niya. Galing ako sa Pilipinas. Ah, Pilipinas? Ako naman si Marta. Taga Barcelona ako. Ah, taga Barcelona ka pala. Naglakbay ako sa Barcelona ilang araw na ang nakalipas. Napakagandang lungsod. Salamat. Maikli kong sagot at muling tumingin sa labas ng bintana. Sa totoo lang, wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Gusto kong mag-isa sa oras na ito. Ngunit si Luis, tulad ko, ay kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang manood ng kung ano. Nakahinga ako ng maluwag. Mukhang hindi naman siya yung tipong patuloy na makikipag-usap. Umandar na ang tren. Dahan-dahan itong umalis sa Sand Station at nagsimulang maglakbay palabas ng Barcelona. Tinitingnan ko ang tanawin na dumadaan sa labas ng bintana. Ang mga pamilyar na kalye ng Barcelona, mga gusali, at ang unti-unting lumalayong sentro ng lungsod. Isang oras na kaya ang nakalipas. Ang tren ay tuluyan nang nakaalis sa Barcelona at naglalakbay na sa kanayunan ng Espanya. Sa labas ng bintana, makikita ang malalawak na kapatagan at maliliit na nayon. Unti-unti na akong naiinip. Sinubukan kong kunin ang libro ko para magbasa, pero hindi ako makapag-concentrate. Palagi kong naiisip si Luis. Nakatingin pa rin siya sa kanyang telepono, pero paminsan-minsan ay sumusulyap din siya sa labas ng bintana. Hindi ko na matiis ang awkward na katahimikan. Hindi naman pwedeng hindi kami mag-usap sa loob ng mahigit 10 oras. Saan ka pupunta? Ako ang unang nagsalita. Lumingon si Luis at ngumiti ulit. Sa Granada. Gusto kong makita ang Alhambra Palace. Ah, pupunta rin ako sa Granada. Talaga?
Nagkataon lang pala. Oo, sa totoo lang, hindi ko pa nalilibot ng maayos ang Espanya. Sa pagkakataong ito, plano kong libutin ang Timog. Nakatira ka sa Barcelona, pero hindi mo pa nalilibot ang Espanya. Oo, kakaiba, di ba? Mas marami pa akong napuntahang ibang bansa. Nakinig si Luis ng may interes, tumatango. Anong mga bansa na ang napuntahan mo? Amerika, Canada, maraming bansa sa Europa. Nakapunta na rin ako sa Morocco. Wow, ang dami mo nang napuntahan. Nakakainggit. Ikaw, paano ka napadpad sa Espanya? Nag-backpacking ako sa Espanya at Portugal. Pumasok ako sa Madrid International Airport, sumakay ng high-speed train papuntang Barcelona at doon naglakbay muna. Pero ang orihinal na plano ko ay bumalik sa Madrid at mula doon ay bumaba sa Timog. Pero binago ko ang plano ko at sinubukan kong sumakay sa panggabing tren. Gusto mo ang panggabing tren? Oo, parang romantiko. At ang matulog habang naglalakbay ay isang espesyal na karanasan. Napangiti ako. Pareho pala kami ng iniisip, kaya pinili namin ang tren na ito. Pareho tayo ng dahilan kaya sumakay ako sa tren na ito. Mas romantiko kaysa sa high-speed train. Tama. Ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa destinasyon, mahalaga rin ang proseso. Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ni Luis. At mula noon, natural na kaming nagpatuloy sa pag-uusap. Habang lumilipas ang oras, mas naging komportable ako sa pakikipag-usap kay Luis. Talagang seryoso siyang nakikinig sa aking mga kwento at nagtatanong ng mga tamang katanungan. Higit sa lahat, hindi siya nagsabi o gumawa ng anumang bagay na ikakairita ko. Hindi siya masyadong palakaibigan o malayo. Natural lang siyang nakipag-usap sa akin. Saan ka nakapunta sa Barcelona? Tanong ko. Nag-isip sandali si Luis at sumagot. Nakita ko ang Sagrada Familia, Park Güell, Las Ramblas, at Barceloneta Beach. Lalo na ang Sagrada Familia, talagang kahanga-hanga. Ang mga gawa ni Gaudi ay talagang pambihira. Kahit ako na ipinanganak at lumaki sa Barcelona, humahanga pa rin ako sa Sagrada Familia sa tuwing nakikita ko ito. Nakakagulat na hindi pa rin ito tapos hanggang ngayon. Kailan kaya ito matatapos? Sabi nila, baka sa dekada 2030 pa. Pero iyon din ang kagandahan nito. Patuloy itong nagbabago at lumalago. Tumango si Luis at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unti nang lumulubog ang araw. Ikaw, Marta, kasama mo ba ang mga magulang mo? Oo, ang mga magulang ko ang nagpapatakbo ng hostel. Ako rin, kasama ko sila sa negosyo. Hostel? Kung gayon, marami ka sigurong nakikilalang mga manlalakbay. Oo. Mula pagkabata, nakakakita na ako ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't naging interesado rin ako sa paglalakbay. Kung nagpapatakbo ka ng hostel, paano ka nakakapaglakbay? Tuwing weekend, maikling paglalakbay lang. Sa Timog Pransya o Portugal, mga kalapit na lugar. Wow, ang ganda ng buhay mo. Napangiti ako nang mapait sa sinabi ni Luis. Hindi naman ito kasing ganda ng inaakala mo. Sa totoo lang, hindi ako nababagay sa pananatili sa isang lugar. Naiinis ako. Bakit? Gusto ko laging pumunta sa mga bagong lugar. Nakakasawa ang paulit-ulit na gawain. Tumango si Luis na parang naiintindihan niya ang sinasabi ko. Medyo pareho tayo. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya sa Pilipinas, pero minsan gusto kong iwan ang lahat at maglakbay na lang. Kung gayon, gawin mo. Hindi ganoon kadali, may mga responsibilidad at mga problema sa totoong buhay. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Luis. Pareho kasi kaming may pinagdadaanan. 3 oras na ang lumipas mula nang umalis ang tren nang mapunta ang usapan namin sa musika. Anong klaseng musika ang gusto mo, Marta? Gusto ko ng indie music, lalo na ang folk pop o acoustic. Ikaw, Luis? Gusto ko rin ng indie music. Sa Pilipinas, maraming magagaling na indie bands. Talaga? Ang alam ko lang sa musikang Pilipino ay OPM pop. Maganda rin ang pop, pero ang indie music ay talagang maganda. Kung pupunta ka sa area ng poblasyon sa Makati, maraming maliliit na live club doon. Masarap manood ng mga palabas doon. Nagulat ako. Hindi ko alam ang tungkol sa Pilipinas, pero naging interesado ako sa mga kwento ni Luis.
Pwede mo bang iparinig sa akin ngayon? Ang indie music ng Pilipinas? Siyempre, kinuha ni Luis ang kanyang telepono at nagpatugtog ng musika. Pagkatapos ay tinanggal niya ang isang earphone at inabot sa akin. Isinaksak ko ang earphone sa aking tainga at nakinig sa musika. Isang malambing na himig ng gitara ang tumugtog, at pagkatapos ay sumunod ang isang malambot na boses. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero sapat na ang himig para maantig ako. Maganda. Napaka-emosyonal. Hindi ba? Ang kantang ito ay tungkol sa paglalakbay. Tungkol ito sa kaba at kalungkutan ng pag-alis patungo sa isang di kilalang lugar. Habang pinapakinggan ko ang paliwanag ni Luis, mas lalo akong nag-concentrate sa pakikinig sa musika. Talagang naramdaman ko iyon. Ang kaba at kalungkutan, ang kalayaan at pag-iisa ay sabay kong naramdaman. Ang ganda talaga ng kantang ito. Pwede mo pa ba akong iparinig ng iba? Sige. Patuloy na nagpatugtog si Luis ng iba't ibang kanta. Habang pinapakinggan ko ang mga kantang iyon, naramdaman kong mas lalo kaming nagiging malapit ni Luis. Tila ang musika ay may kapangyarihang lagpasan ang wika. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, nahuhulog na ako sa taong ito. Ito ay isang napakakakaibang pakiramdam. Marami na akong nakilalang mga lalaki, pero ni minsan ay hindi ko naramdaman ang ganitong klaseng emosyon. Ang romantikong lalaking Pranses sa Paris, ang mapusok na lalaking Italiano sa Roma, ang seryosong lalaking Aleman sa Berlin. Hindi tumibok ang puso ko para sa kanila, pero sa lalaking Pilipino na ito na nakaupo sa tabi ko, kakaiba ang tibok ng puso ko. Bakit kaya? Pinag-isipan kong mabuti. Siguro dahil sa kanyang pag-uugali. Palagi siyang magalang at may respeto sa pakikitungo sa akin. Hindi siya nagsalita ng bastos o nakakairita. Hindi siya masyadong palakaibigan o malayo. Natural lang siyang nakipag-usap sa akin. Bukod pa roon, talagang nakikinig siya sa aking mga kwento. Karamihan sa mga lalaki ay abala sa pagsasalita tungkol sa kanilang sarili, ngunit si Luis ay taos-pusong nakikinig sa aking mga kwento. Nagtatanong siya ng mga tamang katanungan, sumasang-ayon, at minsan ay nagbabahagi rin ng kanyang sariling karanasan. Ano ang pangarap mo, Marta? Biglang tanong ni Luis. Nag-alinlangan ako sandali, bago sumagot ng tapat. Sa totoo lang, hindi ko na alam. Noong bata ako, pangarap kong libutin ang mundo, pero marami na akong napuntahan. Ngayon, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero pinamamahalaan mo na ang hostel ngayon. Iyon ay minana ko lang sa aking mga magulang. Hindi ko iyon pinili. Kung gayon, ano talaga ang gusto mong gawin? Nag-isip ako ng matagal. Ano nga ba talaga ang gusto kong gawin? Gusto kong maging malaya. Ayokong matali sa isang lugar. Gusto kong mabuhay ng malaya na pumunta kung saan ko man gusto. Nakinig si Luis sa aking sinabi at dahan-dahang tumango. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyan. Minsan, ganoon din ang nararamdaman ko. Gusto kong iwan ang lahat at mabuhay ng malaya. Bakit hindi mo gawin? Wala akong lakas ng loob at maraming mga praktikal na problema. Nagustuhan ko ang tapat na sagot ni Luis. Hindi siya nagsinungaling o nagpanggap. Sinabi niya kung ano talaga ang nararamdaman niya. 5 oras na ang lumipas mula nang umalis ang tren at sa labas ay madilim na. Ang maliit na ilaw lamang sa loob ng cabin ang nagbibigay liwanag sa amin. Patuloy pa rin kaming nag-uusap. Nalaman ko na ang maraming bagay tungkol sa isa't isa. Mga kwento ng pagkabata ni Luis, mga kwento noong kolehiyo. Hanggang sa kanyang buhay sa opisina. Ako rin, nagkuwento ako tungkol sa aking pagkabata, mga karanasan sa paglalakbay, at buhay sa hostel. Marta, hindi ka ba nagugutom? Tanong ni Luis. Noon ko lang napansin na gutom na pala ako. Oo nga, hindi pa ako naghahapunan. Ako rin. Naghanda ako ng ilang sandwich, gusto mo ba? Talaga? Salamat. Kinuha ni Luis ang mga sandwich at inumin mula sa kanyang backpack. Pinagsaluhan namin iyon habang patuloy na nag-uusap. At dumating ang sandaling iyon. Nagkukwento si Luis tungkol sa arkitektura ng Barcelona. Ang mga mosaic tile sa Park Güell ay napakaganda. Kapag tinatamaan ng araw ang mga makukulay na tile,
parang isang panaginip, at ang tanawin ng buong Barcelona mula doon. Si Luis ay masigasig na nagkukuwento tungkol sa Park Güell. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kislap. Oo, gusto ko rin ang Park Güell, lalo na kapag palubog na ang araw. Napakaganda. Ang kalangitan ay nagiging kulay kahel, at ang buong lungsod ay naliligo sa ginintuang liwanag, isang tunay na obra maestra. Wow! Ang ganda pakinggan. Sa susunod na bumisita ako sa Barcelona, kailangan kong makita ang paglubog ng araw doon, sabi ni Luis habang nakangiti. At sa sandaling iyon, nagtama ang aming mga mata. Napakabilis ng sandaling iyon. Siguro wala pang 2 segundo. Ngunit sa maikling sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kuryente. Bumilis ang tibok ng aking puso at kinapos ako sa hininga. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Si Luis ay nakatitig din sa akin. Nanginginig din ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sigurado ako, pareho kami ng nararamdaman. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganitong emosyon, isang malakas na atraksyon na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang aking katawan ay nagsimulang kumilos nang hindi ko namamalayan. Luis, tinawag ko ang kanyang pangalan. Nanginginig ang aking boses. Bahagyang ikiniling ni Luis ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Oo, Marta. Sa halip na sumagot, kumilos ako. Ang aking kamay ay humawak sa kanyang batok at hinila ko siya palapit at idinikit ko ang aking mga labi sa kanya. Nanigas ang katawan ni Luis, halatang nagulat, at agad niya akong itinulak palayo. Marta. Tumingin siya sa akin na may ganap na pagkalito sa kanyang mukha. Namumula ang kanyang mukha. Ako rin. Nagulat ako sa ginawa ko at nataranta. Bumalik ako sa aking katinuan. Pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko talaga masabi ng maayos ang gusto kong sabihin. Nagblanko ang isip ko. Ano ang idadahilan ko? Paano ko aayusin ang sitwasyong ito? Pasensya na talaga. Ito ang unang beses na nangyari sa akin ito. Hindi ako karaniwang padalos-dalos. Paulit-ulit akong humingi ng tawad. Ngunit si Luis ay hindi sumasagot. Nakatingin lang siya sa akin. Ang katahimikan ay tila napakatagal. Sa katotohanan, marahil ilang segundo lang iyon, ngunit para sa akin, parang walang hanggan. Ngunit biglang kumilos si Luis. Hinila niya ako palapit. At sa pagkakataong ito, siya ang unang humalik. Nagulat ako at napamulat ang aking mga mata, ngunit agad din akong pumikit at tinugon ko ang kanyang halik. Nagbahagi kami ng isang mainit na halik. Sa maliit na espasyo sa loob ng cabin, sa saliw ng kalampag ng tren, lubusan kaming nalunod sa isa't isa. Ang mga kamay ni Luis ay yumakap sa aking baywang, at ang aking mga kamay ay humaplos sa kanyang buhok. Naghalikan kami hanggang sa kapusin kami sa hininga. Gaano katagal ang lumipas? Humihingal kaming humiwalay at nagkatinginan. Ito ang unang beses na naranasan ko ito. Unang nagsalita si Luis. Nanginginig din ang kanyang boses. Ako rin. Ito talaga ang unang beses na nangyari sa akin ito, tapat kong inamin. Talaga? Ito ang unang pagkakataon. Ni minsan, ay hindi pa ako naging ganito kapusok o naramdaman ang ganito kalakas na atraksyon sa sinuman. Ganyan ba talaga kainit ang mga babaeng Espanyola? Natatawang tanong ni Luis. Napangiti ako sa kanyang biro. Hindi. Ako rin. Ito ang unang pagkakataon na kumilos ng ganito kapusok. Sa totoo lang, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Talaga? Oo. Totoo. Baka isipin mong kakaiba, pero hindi ko pa naramdaman ang ganitong emosyon sa sinumang lalaki. Kung gayon, bakit sa akin? Tanong ni Luis. Nag-isip ako sandali. Bakit nga ba? Hindi ko maipaliwanag ng eksakto, ngunit alam ko sa aking puso. Hindi ko alam. Habang kausap kita, Luis, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Komportable pero kasabikan, natural pero espesyal. Isang pakiramdam na hindi ko pa naramdaman kailanman. Tumango si Luis habang nakikinig sa aking mga salita. Pareho tayo. Habang kausap kita, Marta, naramdaman kong napakakomportable at masaya, para kang isang matagal ng kaibigan.
Ngunit kasabay nito, may isang espesyal na pakiramdam. Nagkatinginan kami at ngumiti. At natural, muli kaming naglapit. Luis. Oo. Paano kung maglakbay tayo ng magkasama sa pagkakataong ito? Lakas loob kong alok. Tumingin si Luis sa akin na may gulat. Magkasama? Oo. Pareho naman tayong may destinasyon at mas masaya kung magkasama tayong dalawa. Tila nag-isip si Luis sandali. Kinabahan ako na baka tumanggi siya. Sige, maglakbay tayo ng magkasama. Nakangiting sagot ni Luis. Sobrang tuwa ko at niyakap ko siya. Talaga? Wow! Ang saya! Gusto ko ring maglakbay kasama ka, Marta. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Talaga? Oo. Totoo. Nagtawanan kami at nagkatinginan. At muli, naghalikan kami. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan. Tungkol sa isa't isa, mga plano para sa aming paglalakbay, at mga lugar na gusto naming puntahan sa Granada. Napakabilis ng oras. Bandang 2:00 ng madaling araw, unti-unti na kaming inantok. Marta, kailangan na nating matulog. Oo, tama. Ngumiti ako habang nakatingin kay Luis. Ngunit bigla akong nagtaka. Luis? Itinuro ni Luis ang itaas na kama. Dapat sa itaas ako matutulog. Pero, ang totoo, nag-alinlangan si Luis sandali bago magsalita. Kung okay lang sa iyo, Marta, pwede ba tayong magtabi? Namula ang aking mukha, ngunit tumango ako. Oo, okay lang. Nang gabing iyon, magkatabi kaming natulog sa makitid na ibabang kama. Habang nararamdaman ko ang init ng katawan ni Luis, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganitong emosyon. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa tunog ng paghinto ng tren. Pagtingin ko sa bintana, sumisikat na ang araw. Nakarating na tayo sa Granada. Luis, gising na! Nakarating na tayo. Niyugyug ko si Luis para gisingin. Kinusot ni Luis ang kanyang mga mata at bumangon. Nakarating na! Ang bilis naman. Ako rin, parang panaginip lang ang kagabi. Ngumiti kami at inayos ang aming mga gamit. At sabay kaming bumaba ng tren. Ang istasyon ng Granada ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Ngunit paglabas namin ng istasyon, ang mainit na hangin ng Andalusia ang sumalubong sa amin. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw at ang langit ay napakalinaw. Wow, ang ganda ng panahon, sabi ni Luis habang isinusukbit ang kanyang backpack. Kinuha ko rin ang aking maleta at lumabas ng istasyon. Sikat ang Granada sa magandang panahon nito. Halos buong taon ay maaraw. Saan muna tayo pupunta? Hanapin muna natin ang ating tutuluyan? May nabook ka na bang hostel? Oo. Nag-book ako ng hostel sa lumang distrito. Baka pareho tayo ng lugar. Nag-book din ako sa lumang distrito. Sumakay kami ng taxi papunta sa lumang distrito. Pagkalipas ng mga 15 minuto, nagsimulang lumitaw ang mga makikitid na eskinita. Ang mga puting pader ng mga bahay, mga bulaklak sa mga balkonahe, at ang makikitid na kalsadang gawa sa bato ay napakaganda. Pagdating namin sa hostel, nag-check-in kami. Nakakagulat. Pareho nga ang hostel na nabook namin. Nagkataon lang, sabi ni Luis habang tumatawa. Ako rin ay natawa. Parang tadhana na talaga ito. Pagkatapos mag-check-in at iwan ang aming mga gamit, agad kaming nagpunta sa Alhambra Palace. Inirekomenda ng may-ari ng hostel na pumunta kami ng maaga. Sikat talaga ang Alhambra. Kung huli kayong pupunta, masyado ng maraming tao. Sumakay kami ng bus papunta sa Alhambra. Mula sa malayo, nagsimulang makita ang maringal na palasyo. Wow! Bulalas ni Luis. Ako rin ay namangha. Napakaganda. Ang Alhambra ay mas kahanga-hanga kaysa sa mga larawan. Ang mga pulang pader, ang masalimuot na disenyo ng mga Moor, ang mga pattern, at ang Sierra Nevada Mountains sa likuran ay lumikha ng isang perpektong pagkakatugma. Bumili kami ng tiket at pumasok sa loob ng palasyo. Ang mga masalimuot na mosaic tile ng Nasrid Palaces, ang magandang fountain sa Court of the Lions, at ang luntiang hardin ng General Life ay lahat ay kamangha-mangha. Marta,
Kunan kita ng litrato dito. Tinawag ako ni Luis sa Court of the Lions. Lumapit ako sa kanya at nagpakuha kami ng litrato. Kumuha si Luis ng selfie gamit ang kanyang telepono at nakiusap din sa isang taong malapit para kunan kaming dalawa. Mukha tayong masaya. Sabi ko habang tinitingnan ang litrato. Ngumiti si Luis habang tinitingnan ang litrato. Oo nga, parang bagong kasal na nag-honeymoon. Namula ang aking mukha sa sinabi ni Luis. Ngunit hindi ko ito itinanggi. Dahil ganoon din ang naramdaman ko. Kinaumagahan, nilakad namin ang Albaisin District. Ang Albaisin ay ang lumang Moorish quarter ng Granada, isang lugar na may makikitid na eskinita na parang maze at mga puting bahay na nagbibigay ng impresyon. Ang ganda ng ambience dito, sabi ni Luis habang naglalakad kami sa eskinita. Sumang-ayon ako. Oo, parang huminto ang oras dito. Parang napanatili ang itsura nito mula daan-daang taon na ang nakalipas. Dahan-dahan kaming naglakad sa eskinita at nag-usap. Ang mga bulaklak na bougainvillea sa pader, mga pusa na nakaupo sa mga hagdanang bato, mga lola na nagsasampay sa balkonahe. Lahat ay bago at maganda. Marta. Oo. Sobrang saya ko, biglang sabi ni Luis. Ngumiti ako habang nakatingin sa kanya. Ako rin. Sobrang saya ko. Kahapon lang ay mag-isa akong nagpaplanong maglakbay, pero hindi ko akalain na makikilala kita, Marta. Ako rin. Akala ko mag-isa akong maglalakbay ng tahimik sa tren kahapon. Nagtawanan kami at naghawak kamay, at nagpatuloy sa paglalakad. Kinagabihan, naghanap kami ng isang maliit na tapas bar sa Albaisin District. Isang lugar na inirekomenda ng may-ari ng hostel na madalas puntahan ng mga lokal. Ito ang tunay na pagkain ng Espanya. Ang tapas ay kinakain ng paunti-unti tulad nito. Nag-order ako ng iba't ibang tapas para matikman ni Luis. Jamon iberico, tortilla espanyola, croquetas, gambas al ajillo, patatas bravas. Sinubukan ni Luis ang bawat isa at sinabing napakasarap. Napakasarap. Sa Pilipinas, hindi mo matitikman ang ganitong lasa. Hindi ba? Ang pagkain ng Espanya ay napaka-diverse at masarap, at bawat rehiyon ay may kanya-kanyang specialty. Marunong ka bang magluto, Marta? Medyo. Sa hostel, minsan naghahanda ako ng almusal para sa mga bisita. Wow! Hindi ako marunong magluto. Sa susunod, ipagluluto kita. Nagtawanan kami at uminom ng alak at nagpatuloy sa pag-uusap. Nang gabing iyon, pagbalik namin sa hostel, umupo kami sa rooftop terrace. Napakaganda ng tanawin ng Granada sa gabi. Lalo na ang Alhambra Palace na naiilawan, parang isang panaginip. Napakaganda, sabi ni Luis. Tumango ako. Ito ang pinakamagandang tanawin sa Granada. Matagal kaming tahimik na pinanood ang tanawin at hinawakan ni Luis ang aking kamay. Marta, oo, sobrang saya ko. Matagal na akong hindi naging ganito kasaya. O baka ito ang unang pagkakataon. Naantig ang puso ko sa sinabi ni Luis. Ako rin. Ni minsan ay hindi pa ako naging ganito kasaya. Mula ng gabing iyon, sa loob ng 10 araw, nagkaroon kami ng napakasayang oras. Tuwing umaga, paggising namin, sabay kaming nag-aalmusal at nililibot ang Granada, ang Royal Chapel, ang Alcaiceria Market, ang Sacromonte Cave District, lahat ng lugar sa Granada ay magkasama naming pinuntahan. At pagdating ng gabi, kumakain kami ng masarap na tapas at tinatapos ang araw. Tuwing gabi, sa rooftop ng hostel, pinapanood namin ang tanawin at nag-uusap. Luis, kumusta ang Pilipinas? Ang Pilipinas? Isang lugar na mabilis magbago. Lahat ay napakabilis. Ngunit kasabay nito, ang tradisyon ay napapanatili ng maayos. Parang masaya, sana makapunta ka sa Pilipinas balang araw, Marta. Igigiya kita. Ngumiti ako sa sinabi ni Luis. At inisip ko, ang malayong bansa na Pilipinas. Kasama si Luis, na naglalakbay, napakabilis lumipas ng 10 araw. Dumating na ang araw na kailangan kong bumalik sa Barcelona. 10 araw na napakabilis lumipas. Dumating na ang araw na kailangan kong bumalik sa Barcelona.
Kinaumagahan ng huling araw, habang paalis kami sa hostel ni Luis, isang komplikadong emosyon ang bumalot sa akin. Ngayon na ang huli, sabi ko. Si Luis ay may malungkot na ekspresyon din. Ang bilis ng oras. Parang kahapon lang tayo unang nagkita. Nagtungo kami sa istasyon ng Granada. Muli, sasakay kami sa panggabing tren pabalik sa Barcelona. Pagdating doon at pag-check ng aming mga tiket, sleeper cabin na naman ito. Sadyang nag-book ako ng parehong shared sleeper cabin para sa 2 tao. Sleeper cabin na naman, sabi ni Luis habang tumatawa. Ako rin ay natawa. Oo, dito nagsimula ang lahat, hindi ba? Pagsakay namin sa tren at pagpasok sa kabin, naalala ko ang unang pagkikita namin, 10 araw na ang nakalipas. Noon, mga estranghero kami sa isa't isa, ngunit ngayon, napakalapit na namin. Umandar na ang tren. Magkatabi kaming umupo sa tabi ng bintana at pinanood ang papalayo na tanawin ng Granada. Marta, oo. Ano na ang mangyayari sa atin ngayon? Sa tanong ni Luis. Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, patuloy kong iniisip iyon. Napakasaya ko sa loob ng 10 araw na ito. Ngunit natatakot akong bumalik sa realidad. Hindi ko rin alam, kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Ang flight ko ay pagkatapos ng 2 linggo. Alam ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Luis. Nanginginig kong sinabi, Luis, puwede ba tayong magkasama? Pagkatapos ng 2 linggo, huwag ka nang bumalik sa Pilipinas, manatili ka sa akin sa Barcelona. Nagulat si Luis sa aking sinabi. Marta, alam kong, isang hindi makatwirang hiling iyon. Pero ayokong iwan ka, Luis. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito kasaya ako. Matagal na hindi nagsalita si Luis. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Marta, pareho tayo ng nararamdaman. Sobrang saya ko kapag kasama kita. Pero kailangan nating harapin ang realidad. May trabaho ako sa Pilipinas at pamilya. Kailan kaya tayo ulit magkikita? Hindi ko alam. Pero kaya kong mangako, hindi kita malilimutan, Marta. Napaluha ako sa sinabi ni Luis. Ngunit pinigilan ko ito. Ayokong umiyak. Luis, kung gayon, mangako ka. Manatili tayo sa Barcelona sa loob ng 2 linggo. At pagkatapos, saka na natin pag-isipan. Nag-isip sandali si Luis at tumango. Sige. Sa loob ng 2 linggo, mananatili ako kasama mo. Marta, mahigpit ko siyang niyakap. At sa aking puso, nangako ako. Sa loob ng 2 linggo, gagawin kong hindi na niya kayang umalis. Kinabukasan ng umaga, dumating ang tren sa Barcelona. Sabay kaming bumaba sa Sants Station. Napakatagal kong hindi nakita ang Barcelona. Nakarating na rin tayo, sabi ni Luis habang isinusukbit ang kanyang backpack. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naglakad papunta sa hostel. Luis, sa aming hostel ka na tumuloy. Bibigyan kita ng 1 kwarto. Talaga? Okay lang ba? Siyempre, sasabihin ko sa aking mga magulang. Pagdating namin sa hostel, masaya kaming sinalubong ng aking mga magulang. Marta, kumusta ang biyahe? Kumusta? Sobrang saya, ma. Pero may ipapakilala ako sa inyo. Ipinakilala ko si Luis sa aking mga magulang. Siya si Luis. Nagkakilala kami sa biyahe. At napakabuting tao niya. Pwede ba siyang tumuloy sa aming hostel sa loob ng 2 linggo? Tumingin ang aking mga magulang kay Luis at ngumiti. Siyempre, kung kaibigan ni Marta, malugod namin siyang tinatanggap. Salamat po. Magalang na nagbigay pugay si Luis. Mukhang nagustuhan ng aking mga magulang ang pag-uugali ni Luis at patuloy silang ngumiti. Inakay ko si Luis sa isang maliit na kwarto sa 2 palapag. May bintana ito kaya maliwanag. Dito ka na muna tumuloy. Maliit lang pero komportable naman. Maraming salamat, Marta. Pero hindi ba ako dapat magbayad? Hindi. Pamilya namin ang nagpapatakbo ng hostel, kaya okay lang. Nagpasalamat si Luis at nagsimulang ayusin ang kanyang mga gamit. Masaya akong pinanood siya. Mula ng araw na iyon, sa loob ng 2 linggo at kalahati, magkasama kami ni Luis sa Barcelona. Tuwing weekdays, habang nagtatrabaho ako sa hostel,
nililibot ni Luis ang iba't ibang lugar sa Barcelona. At pagdating ng gabi, sabay kaming naghahapunan at nagkukuwentuhan tungkol sa aming araw. Tuwing weekend, magkasama naming nililibot ang Barcelona. Muli naming binisita ang Sagrada Familia at pinanood ang paglubog ng araw sa Park Güell. Naglakad kami sa makikitid na eskinita ng Gothic Quarter, nag-usap at lumangoy din sa Barceloneta Beach. Ang ganda talaga ng Barcelona, Marta. Oo, dito ako ipinanganak at lumaki. Gusto kong manirahan dito habang buhay. Tumibok ang puso ko sa sinabi ni Luis. Baka nagpasya na siyang manatili sa Barcelona. Ngunit ang oras ay patuloy na lumilipas. Lumipas ang 2 linggo at kalahati at dumating na ang araw na kailangan ng umalis ni Luis. Gabi bago ang kanyang pag-alis, nakaupo kami sa rooftop ng hostel. Tanaw ang tanawin ng Barcelona sa gabi. Bukas na, sabi ko. Tumango si Luis. Oo, ang flight ko ay bukas ng hapon. Kailangan mo na ba? Talagang umalis? Marta, ayoko ring umalis. Pero may mga naghihintay sa akin sa Pilipinas. Ang kumpanya, ang pamilya, napaluha ako habang tumatango. Alam ko, hindi ka makasarili. Hinawakan ni Luis ang aking kamay. Marta, mangako ka, babalik ako. At pagbalik ko, maghahanda ako para manatili ng mas matagal. Talaga? Oo, totoo. Mahigpit ko siyang niyakap. At sinabi ko, Luis, mangangako rin ako. Ano man ang maging desisyon ko, maniwala ka at mahalin mo ako. Anong ibig mong sabihin? Basta't maniwala ka sa akin. Ano man ang gawin ko. Tumingin si Luis sa aking mukha at tumango. Sige, ano man ang mangyari. Maniniwala ako sa iyo, Marta. Kinabukasan, sinamahan ko si Luis sa El Prat Airport. Sa harap ng check-in counter, nagpaalam kami. Luis, mag-iingat ka. Ikaw din, Marta, mag-ingat ka. At tumawag ka palagi. Oo, syempre. Matagal kaming nagyakapan. At pumasok si Luis sa security check. Nandoon ako hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin ko. Nang mawala si Luis, bumuhos ang aking luha. Hindi ko na napigilan. Ngunit kasabay nito, nagpasya ako. Babalik si Luis. At sa panahong iyon, hinding-hindi ko na siya papakawalan. Mula ng gabing iyon, araw-araw kaming nag-uusap. Nag-video call kami, nagpapadala ng mga mensahe, at nagbabahagi ng mga larawan. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo akong nahihirapan. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang isang long-distance relationship. Lumipas ang 6 na buwan. Araw-araw kong nami-miss si Luis. Habang nagtatrabaho sa hostel o naglalakbay, palagi ko siyang iniisip. Isang araw, nagpasya ako. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Kailangan kong pumunta kay Luis. 1 taon na ang lumipas mula nang umalis si Luis. Sa panahong iyon, patuloy kaming nag-uusap, ngunit ang distansya ay lalong nagpapahirap sa amin. Tinatapos ko ang bawat araw sa pamamagitan ng video call kay Luis bago matulog, ngunit hindi iyon sapat. Isang gabi, tinawag ko ang aking mga magulang para kausapin. Kailangan kong sabihin sa kanila ang isang napakahalagang bagay. Ma, pa, may sasabihin po ako sa inyo. Nagulat ang aking mga magulang sa aking seryosong ekspresyon. Ano iyon, Marta? Huminga ako ng malalim at sinabi, pupunta po ako sa Pilipinas. Ano? Gulat na tanong ni Papa. Ang aking ina ay may ekspresyon na hindi makapaniwala. Sa Pilipinas? Anong sinasabi mo? Naaalala niyo po ba si Luis? Yung lalaking tumuloy sa ating hostel, 1 taon na ang nakalipas. Yung binatang Pilipino? Naaalala namin. Napakagalang na binata. Patuloy po kaming nag-uusap at mahal na mahal ko po siya. Tumingin ang aking mga magulang sa isa't isa at tinanong ng aking ina, kaya pupunta ka hanggang sa Pilipinas? Opo, hindi ko na kayang manatili dito. Ang buhay ko ay hindi sa pananatili sa isang lugar, kundi sa paglalakbay. At ang destinasyon ng aking paglalakbay sa pagkakataong ito ay ang Pilipinas. Nag-aalalang nagsalita si Papa. Marta, napakalayo ng Pilipinas. Iba ang wika, iba ang kultura,
Paano ka mabubuhay doon mag-isa? Hindi po ako mag-isa. Kasama ko si Luis. Gaano mo ba kakilala ang binatang iyon? 2 linggo at kalahati lang kayo nagkasama. Hindi po mahalaga ang oras pa. Sobrang saya ko kapag kasama ko si Luis. Ni minsan ay hindi ko naramdaman ang ganitong emosyon. Hinawakan ni Mama ang aking kamay. Marta, gusto lang naming maging masaya ka. Pero nag-aalala kami na baka masyado kang nagmamadali. Ma, 26 na taong gulang na po ako. Kaya ko nang magpasya para sa aking sarili. At nakapagpasya na po ako. Matagal na hindi nagsalita ang aking mga magulang. Hinintay ko sila. Dahil ito ay isang napakahalagang sandali. Sa wakas, nagsalita si Papa. Paano na ang hostel? Pasensya na po pa. Pero hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pamamahala sa hostel. Kailangan niyo pong kunin ulit ito o kumuha ng ibang tao. Huminga ng malalim si Mama. Sige, Marta. Kung gusto mo talagang pumunta, hindi ka namin pipigilan. Pero kailangan mong mag-ingat. At kung mahirapan ka, bumalik ka agad. Napaluha ako at niyakap ko ang aking mga magulang. Salamat po. Mahal ko kayo, Ma, Pa. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Luis sa video call. Luis, nakapagpasya na ako. Anong desisyon? Pupunta ako sa Pilipinas. Nagulat si Luis. Talaga? Pupunta ka talaga sa Pilipinas? Oo, hindi ko na kayang maghintay dito. Ako na ang pupunta sa iyo, Luis. Marta, pero okay lang ba ang Pilipinas? Nakapagpasya na ako. Sa susunod na buwan, pupunta ako. Matagal na hindi nagsalita si Luis. Pagkatapos ay ngumiti. Sige, hihintayin kita, Marta. At tutulungan kita sa iyong buhay sa Pilipinas. Makalipas ang 1 buwan, sumakay na nga ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Hinatid ako ng aking mga magulang sa airport. Mag-iingat ka, Marta. At tumawag ka palagi. Opo, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Pakisabi sa binatang iyon na alagaan ka. Opo, Pa. Huli kong niyakap ang aking mga magulang at pumasok sa departure area. Ito na ang simula ng isang bagong buhay. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng immigration, lumabas ako at nandoon si Luis. Marta, Luis! Tumatakbo akong lumapit at niyakap si Luis. Napakatagal na naming hindi nagkita. 1 taon na. Nandito ka na talaga. Hindi ako makapaniwala. Ako rin. Sa wakas, nakita na rin kita ulit, Luis. Dinala ako ni Luis sa kanyang bahay. Isang apartment sa Maynila. Mas malinis at mas maluwag kaysa sa inaasahan ko. Dito ka na muna tumuloy. Maliit lang, pero komportable naman. Okay lang ba talaga? Bigla na lang akong dumating. Siyempre, sobrang saya ko na dumating ka, Marta. Nang gabing iyon, ipinakilala ako ni Luis sa kanyang mga magulang. Ang mga magulang ni Luis ay nakatira sa labas ng Maynila. Nanay, tatay, may ipapakilala po ako sa inyo. Ang girlfriend ko, si Marta. Nanginginig akong nagbigay pugay. Hello po, ako po si Marta. Galing po ako sa Espanya. Mainit akong sinalubong ng nanay ni Luis. Wow, ang ganda mo naman. Hindi ako makapaniwala nang sabihin ni Luis na may girlfriend siyang taga-Espanya. Halika, Marta. Salamat po. Napakabait ng mga magulang ni Luis. Habang sabay-sabay kaming naghahapunan, marami kaming napag-usapan. Kahit na hindi perpekto ang aming wika at kailangan ni Luis na magsalin, nagkaintindihan kami. Kaya mo bang kumain ng pagkaing Pilipino, Marta? Tanong ng nanay niya. Tumango ako. Opo, gusto ko po ang lahat ng uri ng pagkain. Mabuti naman. Magluluto ako ng maraming masarap na pagkaing Pilipino para sa iyo. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ako ng nanay niya ng pribado. Marta, alagaan mo si Luis ha? Medyo may pagkamahiyain ang anak namin, pero napakabuti ng kanyang puso. Opo, tita, mahal na mahal ko po si Luis. Hinawakan ng nanay niya ang aking kamay at sinabi, mahirap ang pagdating mo dito. Hindi madaling masanay sa isang banyagang bansa. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa amin. Tutulungan ka namin.
Napaluha ako sa mainit na salita ng nanay niya. Ito pala ang sinasabi ni Luis na pakikipagkapwa ng mga Pilipino. Salamat po, tita. Maraming salamat po. Nang gabing iyon, habang pauwi kami sa bahay ni Luis, sinabi ko sa kanya, Luis, napakabait ng nanay mo. Hindi ba? Sabi ng nanay ko, gustong gusto ka niya. Gusto ko rin ng nanay mo. At ang Pilipinas. Talaga? Kahit isang araw pa lang ako dito, gusto ko na dito. Dahil nandito ka, Luis. Hinawakan ni Luis ang aking kamay. Marta, wag na tayong maghiwalay. Oo, hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Nang gabing iyon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Isang banyagang bansa, isang banyagang kultura, ngunit kung kasama ko si Luis, kahit saan, ay ayos lang. Nagsimula na ang aking buhay sa Pilipinas. Noong una, maraming bagay ang bago sa akin. Hindi ako marunong magbasa ng Tagalog at hindi ko maintindihan ang sinasabi ng mga tao. Ngunit laging nasa tabi ko si Luis para tulungan ako. Marta, ito ay binabasa na magandang umaga. Magandang umaga? Oo, tama. Napakagaling ng iyong bigkas. Araw-araw akong nag-aral ng Tagalog. Kapag umuuwi si Luis mula sa trabaho, sabay kaming nag-aaral gamit ang libro. Noong una, napakahirap, ngunit unti-unti akong nasanay. Makalipas ang 3 buwan, kaya ko nang makipag-usap ng simple. Nakakapunta na ako sa palengke para bumili ng mga bagay-bagay at mag-order sa restaurant. Marta, ang galing mo na sa Tagalog. Hindi ba? May gantimpala ang araw-araw na pag-aaral. Isang gabi, may seryosong ekspresyon si Luis na tumingin sa akin at nagsalita. Marta, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Pakasalan mo ako. Nagulat ako. Kasal? Talaga? Oo. Gusto kong makasama ka habang buhay. Marta, nangako tayo na hindi na tayo maghihiwalay, di ba? Napaluha ako. Oo. Sige. Gusto ko ring pakasalan ka, Luis. Mahigpit akong niyakap ni Luis. At kinabukasan, sinabi namin ito sa aming mga magulang. Tumawag ako sa aking mga magulang sa Espanya sa video call. Ma, pa, magpapakasal na po kami ni Luis. Nagulat ang aking mga magulang ngunit binati nila kami. Talaga, Marta? Masaya ka ba talaga? Opo, ma. Sobrang saya ko. Kung gayon, binabasbasan namin kayo. Pakisabi kay Luis na alagaan ang aming anak. Opo, ma. Salamat po. Makalipas ang 3 buwan, nagkaroon kami ng isang maliit na kasal sa isang maliit na simbahan sa Maynila. Dumating ang aking mga magulang mula sa Espanya at dumalo rin ang mga kaibigan at pamilya ni Luis. Sa araw ng aking kasal, suot ko ang isang puting damit at naglakad sa aisle. Inalalayan ako ni Papa. Maging masaya ka, Marta. Salamat po, Pa. Hinihintay ako ni Luis sa altar. May luha sa kanyang mga mata. Napakaganda mo, Marta. Ikaw din, Luis. Nangako kami sa isa't isa na magsasama habang buhay, na mamahalin at rerespetuhin ang isa't isa. Pagkatapos ng kasal, binasbasan kami ng aming mga magulang. Tinawag ng aking mga magulang si Luis para kausapin. Luis, alagaan mo ang aming anak. Iniwan ni Marta ang lahat para makapunta sa Pilipinas. Kailangan mo siyang paligayahin. Opo, Itay. Itay, pangako ko pong paliligayahin si Marta habang buhay. Tumango ang aking mga magulang at hinawakan ang kamay ni Luis. Habang pinapanood ko sila, naramdaman kong napakaswerte ko. Natama ang pagpili ko kay Luis. Pagkatapos ng kasal, nagsimula kaming mangarap ng isang bagong pangarap. Si Luis ang unang nagmungkahi. Marta, paano kung magtayo tayo ng isang maliit na tindahan? Tindahan? Anong klaseng tindahan? Isang Spanish restaurant? Magaling kang magluto, Marta, at may karanasan ka sa pamamahala ng hostel. Sa Pilipinas, walang gaanong tunay na Spanish restaurant. Nagliwanag ang aking mga mata sa mungkahi ni Luis. Isang napakagandang ideya. Talaga? Magandang ideya iyan. Paano kung maghanap tayo ng isang maliit na tindahan sa poblasyon? Maraming dayuhan doon at mga taong gustong sumubok ng bagong pagkain.
Agad kaming nagsimulang maghanap ng angkop na tindahan sa poblasyon. Makalipas ang ilang linggo, nakahanap kami ng isang maliit na tindahan sa isang makitid na eskinita. Kumusta dito? Perpekto. Marta, maliit lang pero maganda at may magandang ambiyanse. Kinuha namin ang tindahan at nagsimulang mag-renovate. Naglagay kami ng mga tile na may Spanish vibe at pininturahan ang mga pader ng dilaw. Inayos namin ang maliliit na mesa at isinabit sa pader ang mga larawan ng Barcelona at Granada. Ano ang ipapangalan natin dito? Paano kung Tapas de Barcelona? Ibig sabihin ay tapas mula sa Barcelona. Perpekto. Makalipas ang 3 buwan, binuksan namin ang Tapas de Barcelona. Sa unang araw ng pagbubukas, maraming tao ang dumating. Karamihan ay mga dayuhan, ngunit marami ring Pilipino ang dumating. Magandang gabi. Maligayang pagdating sa Tapas de Barcelona. Sinalubong ko ang mga customer at ipinaliwanag ang menu. Jamon Iberico, tortilla española, gambas al ajillo, patatas bravas, croquetas. Lahat ay mga tradisyonal na pagkaing Espanyol na ako mismo ang nagluto. Napakasarap. Ito ang tunay na lasa na natikman ko sa Espanya. Salamat po. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Barcelona. Talaga? Kaya pala napaka-authentic ng lasa. Sumikat ang aming tindahan sa pamamagitan ng word of mouth. Makalipas ang 1 buwan, naging napakasikat nito na kailangan ng magpa-reserve. Isang gabi, pagkatapos magsara, habang nag-aayos kami ni Luis ng tindahan, nag-usap kami. Luis, hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-successful ang ating tindahan. Dahil ito sa iyong husay sa pagluluto, Marta. At dahil sa iyong pagnanasa at pangarap, ngunit kung wala ka, Luis, hindi ito magiging posible. Dahil sa iyo, sa lupain ng oportunidad na ito, ang Pilipinas, natupad ko ang aking pangarap. Niyakap ako ni Luis. Salamat din, Marta. Dahil sa iyo, ang buhay ko ay naging napakayaman. Nang gabing iyon, tumawag ako sa aking mga magulang sa Espanya sa video call. Ma, Pa, napaka-successful ng aming tindahan. Talagang napakagaling. Ang aming anak, Marta, ay napakahusay dahil lahat ito kay Luis. Inaalagaan niya akong mabuti. Kung gayon, panatag na kami. Kailan kami makakabisita sa Pilipinas? Opo, pumunta po kayo. Ipapakilala ko sa inyo ang maraming masasarap na pagkain. Makalipas ang ilang buwan, bumisita nga ang aking mga magulang sa Pilipinas. Sinalubong ko sila sa airport at dinala sa aming tindahan. Wow, ang ganda. Talagang may Spanish vibe, sabi ni Mama. Si Papa rin ay nasiyahan. Marta, magaling ka talaga. Hindi ko akalain na magagawa mo ito. Salamat po, Pa. Inihain ko sa aking mga magulang ang tapas na ako mismo ang nagluto. Habang kumakain, tumango ang aking mga magulang. Napakasarap. Ito ang lasa na kinakain natin sa Barcelona. Oo, ginawa ko ito gamit ang lasa na kinagisnan ko mula pagkabata. Nanatili ang aking mga magulang sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Ipinasyal ko sila sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ang Intramuros, Rizal Park, at iba pa. Namangha sila sa kultura ng Pilipinas. Ang ganda pala ng Pilipinas. Maganda ang pagkakatugma ng tradisyon at modernidad. Opo, gusto ko rin ang Pilipinas. Sa araw ng kanilang pag-alis, sa airport, nagpaalam kami, Marta, mukha kang masaya, kaya't masaya na rin kami. Noong una, nag-aalala kami, pero ngayon, panatag na kami. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Sobrang saya ko po. Luis, alagaan mo ang aming anak. Opo, Itay. Pangako ko pong paliligayahin si Marta habang buhay. Pagkatapos ihatid ang aking mga magulang habang pauwi, sinabi ko kay Luis, Luis, sobrang saya ko. Lahat ay perpekto. Ako rin, Marta. Sobrang saya ko na nakilala kita. Ngayon, kami ay nagpapatakbo ng Tapas de Barcelona sa isang maliit na eskinita sa poblasyon at masaya kaming namumuhay. Tuwing umaga, paggising ko, nagpapasalamat ako habang nakikita ko ang mukha ni Luis. Naaalala ko ang araw na iyon.
na naglakas loob akong halikan siya sa sleeper cabin ng panggabing tren. Marta, anong iniisip mo? Iniisip ko lang ang araw na una, tayong nagkita. Sa tren. Oo? Kung hindi ako naglakas loob noon. Ano kaya ang nangyari? Ngumiti si Luis at niyakap ako. Pero naglakas loob ka, Marta. At ngayon, nandito tayo. Tama. At sobrang saya ko. Ang Pilipinas, para sa akin, ay isang lupain ng pakikipagsapalaran at oportunidad. Ang mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao na naranasan ko sa hostel noong bata ako, ang mga karanasang natutunan ko sa paglalakbay. Lahat ng iyon ang nagdala sa akin sa sandaling ito. At higit sa lahat, ang pagkikita namin ni Luis ang pinakamalaking pakikipagsapalaran sa aking buhay. Minsan, tinatanong ako ng mga customer, paano ka napunta sa Pilipinas? Sa tuwing nangyayari iyon, ngumingiti ako at sumasagot. Nakilala ko ang tadhana sa isang tren at sinundan ko ang tadhana na iyon hanggang dito. Namamangha ang mga customer sa aking kwento. May nagsasabing romantiko, may nagsasabing matapang. Ngunit ako, sinunod ko lang ang aking puso. Ang simpleng puso na gustong pumunta sa taong mahal ko. Hanggang ngayon, tuwing gabi, kasama ko si Luis na umaakyat sa rooftop ng aming tindahan at pinapanood ang tanawin ng Maynila. At iniisip ko, ang tanawin na nakita ko sa Granada, ang tanawin na nakita ko sa Barcelona, at ang tanawin na nakikita ko ngayon sa Maynila. Lahat ay maganda, ngunit ang pinakamaganda ay ang sandaling ito na kasama ko si Luis. Luis. Oo. Mahal kita. Mahal din kita, Marta. Niyakap namin ang isa't isa at pinanood ang kalangitan ng Maynila. Ang mga bituin ay kumikinang. Tulad ng unang halik na ibinahagi namin sa tren ng gabing iyon, kumikinang at nagniningning. Kumusta ang iyong karanasan ngayon? Kung nagustuhan mo ang kwento, mangyaring mag-subscribe, i-like, at iset ang mga notification para makita ang higit pang mga kwento. I-click ang join button at ang thanks button para maibahagi ang mga nakakaantig na kwento sa mas maraming tao. Salamat sa pakikinig.